Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa pinagpalang umaga na tayo po ay muling magkakasama-sama para sa ating morning devotion po. Ang tayo po ngayon ay nasa bahagi ng huling kabanata, huling chapter ng Deuteronomy 34. Kaya tayo po ay nasa huling kabanata na. Tayo po muna ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan. Kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umaga, sama-sama ang aking mga kamanggagawa at ang mga kapatiran na makakasama ko ngayon sa pagbubulay-bulay ng iyong salita ay harap sa iyo na may pagpapasalamat sa pag-iingat mo sa bawat isa sa magdamag at ngayon ay nagising kami na meron kaming panibagong lakas, panibagong pag-asa na kayo po ay aming Diyos na patuloy na sumusubaybay, gumagabay, nag-iingat at tumutugon sa maraming pangailangan. Ama, kilala mo po ang bawat isa na makakasama ko sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa. At samahan mo kami, pangunahan kami ng kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. Sa matamis po na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Kaya tayo nga po ay dito sa Deuteronomio 34:1 hanggang 12. Ang pamagat po ay paningin ni Moises sa lupang pangako bago siya mamatay. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay magsasama-sama na magbasa mula sa 1 hanggang 12. Sabi po sa 1 ay 1, 2, 3. Umahon si Moises mula sa kapatagan ng Moab patungo sa bundok ng Nebo, sa taluktok ng Pisga sa gawing silangan ng Jericho. Ipinakita sa kanya roon ni Yahweh ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa dagat ng Mediteraneo, ang katimugan at ang kapatagan sa magkatwid ay ang libis ng Jericho, ang lungsod ng mga palmera hanggang Sur. 4 po, sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong, sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanilang, ibibigay ko ito sa kanilang lahi. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. 5 at 6 po, at si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab, tulad ng sinabi ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab sa tapat ng Beth Peor. Ngunit hanggang ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. 7 po at 8, siya'y 120 taong gulang nang mamatay. Hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi rin ang hina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel sa kapatagan ng Moab. 10, si Josue na anak ni Nun ay napuno ng karunungan sa pamamahala sapagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang kanyang mga kamay. Sumunod sa kanya ang mga Israelita at ginawa nila ang lahat ng utos na ibinigay ni Yahweh sa pamagitan ni Moises. 10 po at 11, mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel na propetang katulad ni Moises na nakipag-usap ng harap-harapan kay Yahweh. Wala na rin nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harapan ng paraon at ng mga lingkod nito. Panghuli po, 12, walang ibang nakagawa ng kapangyarihan
Walang ibang nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayan Israel. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa natin ng kanyang mga salita at ngayon po ay magbulay-bulay na po tayo sa mga salita ng Diyos. At sa ating pong pasimula, ang salitang Deuteronomio po ay nangangahulugan na pangalawang kautusan. Wala pong ipinag-iba sa Exodo 20. At ang aklat ay binubuo ng mga mensahe ng pamamaalam ni Moises kung saan nagbalik-aral. Sila ay humantong nasa dulo ng kanilang paggala. Sila po ay pinabayaan ng Diyos na gumala sa ilang dahil pinarusahan sila ng Panginoon dahil sa kanilang paghihimagsik. At dito po sa dulo ng ng aklat ng Deuteronomio ay sila po ay humantong na sa dulo ng kanilang paggala sa ilang. At handa na po silang pumasok sa Kanaan. Ang Deuteronomio po ay isinulat ni Moises. Doon po kung gusto ninyong tingnan, hindi ko na po babasahin, ay Deuteronomio 31, talatang 9, talatang 24, 26, at kung gusto pa rin ninyong tingnan o isulat ito, ay nandun po sa Kabanatang 4, 44, 46 at 29:1 po ng Deuteronomio. Sabi po ay ipinamana ni Moises sa Israel ang mga isinulat niya bilang isang kasulatan. Maaaring natapos ni Moises ang aklat at dapat basahin sa lahat ng mamamayan tuwing ika-7 taon. Pero tayo naman po ay natuto na hindi po natin babasahin ang kasulatan ng buong buo, kundi araw-araw tayo po ay babasa para makapanalangin. Pagkatapos magbasa ng salita ng Diyos, ay mananalangin po tayo. At sa ika-7 taon, binabasa po yun. Nandun po yun sa Deuteronomio 31, 10-13. Maaaring natapos ni Moises ang aklat bago siya namatay. Ngayon, pagbubulay-bulayan natin ang ilang bagay. Una po, tingnan natin ang 34:1. Ang sabi po, si Moises ay umahon sa bundok. At dito po sa talatang ito ay ipinakita ni Yahweh kay Moises ang buong lupain. Ang lupaing pangako ni Yahweh sa mga Israelita. Kung titingnan natin ang mga versikulo 1-4, umahon si Moises mula sa kapatagan ng Moab patungo sa bundok ng Nebo. So, doon po siya namatay. Ngunit ang sabi ni Yahweh o ng Diyos ay, ngunit hindi mo mararating dito rin sa kapitulong ito, sa Numbers 20, 1-12, ay malalaman natin ang dahilan na ang mga Israelita po ay naghimagsik kay Moises, pero alam po ba ninyo na pag naghimagsik tayo sa tagapanguna, sa ating mga tagapanguna o sa ating pastor o sino man yung nangunguna ay naghimagsik po tayo sa Diyos. At ito po ay malalaman natin na yung mga tao ng Diyos na gumugol ng kanilang mga buhay sa paglilingkod at pakikiisa nila sa Diyos ay hindi natatakot sa kamatayan. Opo, sinabi ng Diyos na mamamatay siya doon sa bundok ng Nebo. Ngunit,
dahil sa pakikisama nila sa Panginoon at kaisa nila ang Diyos, sa buong buhay nila ay maaari pa nilang hintayin ang kamatayan ng may kapayapaan at kagalangan. Gaya po ni Simeon, kung titingnan sino si Simeon. Si Simeon po ay isang matuwid na tao, doon po sa Lucas 2, ay si Simeon po ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay ipinahayag sa kanya na hindi pa siya mamamatay hanggat hindi pa po niya nakikita o hindi pa ipinanganganak ang Mesiyas o ang Panginoong Jesus. Kaya nga, gaya ni Simeon, ayon po kay Pablo sa Filipos 1:23, ay sinasabi ro na si Pablo po ay bagamat siya ay nakabilanggo, dapat malungkot siya, ano po. Pero sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at pagkakilala sa Diyos ay siya po ay nakasulat pa sa mga kapatiran ng ilang aklat. Ayon po kay Pablo, ay sinabi niya na para sa akin si Kristo ang buhay at dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa pa ako ng mabubuting bagay, hindi ko alam kung ano ang pipiliin ko. Sabi po ni Pablo yun. Sa dalawang hangarin, ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito. Nalala ko po, noong isang linggo, ang kasama ko sa bahay ay si Mario, sa kong anak na napakatiyagari na kagaya ni Pastor Arman at ng kanyang mga anak ay nag-aalaga, sabihin na natin. Pero hindi naman po ako alagain pa. Nakakalakad pa rin po. Natutulungan ko pa rin ang sarili ko konti. Pero talagang kailangan ko na po ang alalay. Kaya, nung isang linggo po ay sobra yung naramdaman kong pag-atake ng asthma. At talagang hindi na ako makahinga. At naiyak nga yung aking anak ay ipinanalangin niya ako, nanay, hindi pa po. Hindi pa po, nagbibili na ako sa kanya. Pero eto ako uli, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Hindi ako natatakot na kunin ng Panginoon. Dahil alam po ninyo, ang kamatayan ay pintuan na magbubukas sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga po, ang sabi po ni Pablo ay, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay. At dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit sabi niya, di ko alam kung anong pipiliin ko, mamatay o mabuhay. Pero sabi niya, kung makagagawa pa ako ng mabuting bagay, ako po, kahit nangihina, kahit pabiro ay sinasabi kong nasabi kay Bishop Armando na, anak, sama mo naman ako sa misyon. At sasagot naman yung aking anak na, opo nanay, sasama ko kayo. At purihin po ang Panginoon na siya'y malakas pa at talagang kayang-kaya niyang lumakad para sa misyon. Kaya purihin ang Diyos, ipapanalangin natin siya. Sabi ni Pablo, hindi ko alam kung alin ang pipiliin ko sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na. Yun, sabi po niya. Gaya po ni Moises, hindi siya natatakot na mamatay. Purihin po ang Panginoon. At purihin po ang Diyos. Sabi niya ay, ibig kong pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Tulad po ni Moises, si Pablo po ay binigyan lamang ng pagkakataong masulyapan ang lupang pangako. Pero pagkatapos ng kanyang kamatayan, saka pa lamang mamanahin
ang lungsod, ang Kanaan na ipinangako ng Diyos sa mga Israelita sa pangunguna nga po ni Moses. Na ang plano ng Diyos ang hinahanap natin na ang Diyos ang nagtayo. Ang tunay na bayan natin ay ang langit. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtatag ay ang Diyos. Ngayon, dun sa Hebreo 11:10 ay may paliwanag na batid naman ni Abraham na ang lupaing pangako rito sa mundo ay ang katapusan ng kanyang lakbayin, bagkus ito ay nakatuon hanggang sa lungsod na walang iba po kundi ang langit na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga tapat na alipin. Si Abraham po ay nagsisilbing isang halimbawa para sa buong bayan ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Para sa atin, dapat nating maunawaan na tayo ay naglalakbay lamang dito sa sanglibutan patungo sa isang tunay nating tahanan sa langit. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At ako bilang 88 at 6 na buwan na po ay talagang lagi kong iniisip na kailangan kong paghandaan ang aking pag-alis sa mundo dahil hindi ito talaga ang aking tunay na tahanan. Sa buhay na ito, hindi tayo dapat naghahanap ng ganap na katiwasayan o mahalina. Yung magustuhan natin na tumira sa mundo. Hindi po magandang tumira sa mundong ito. Sa kasalukuyang sanglibutan, tingnan natin ang verses 13, 14, 16. Ay doon po yun sa Hebreo. Dapat nating makita ang ating mga sarili bilang mga dayuhan at ipinadpad dito sa lupa. Dayuhan lang po tayo rito. Hindi po tayo taga rito. At ito ang hindi natin bayan. Noon nga pong ipagbili ng daddy ni Bishop Arman ang unang bahay namin. Maliliit pa noon ang mga anak ko. At hindi pa ipinanganak si Pastor Jerry, yung aking anak na pastor ngayon, hindi pa ipinanganak. Ipinagbili po niya yung aming unang bahay. Sabi ko, paano na ang mga anak natin? But may mga anak tayo, saan tayo titira? Basta ang gusto niya, ang nasunod, ipinagbili niya ang aming bahay. At ang sabi ko sa Panginoon, hindi po bali. Pero paano ang mga bata? Hindi po bali na wala akong bahay, pero ipinagahanda mo naman ako ng mansion sa langit. Purihin ng Panginoon. Dapat nating makita ang ating mga sarili bilang mga dayuhan at manlalakbay dito sa lupa. Ito ay hindi natin bayan. Napansin nyo, pag tayo ay nagpunta sa ibang lugar, hirap na hirap tayong tumira. Bakit po? Kasi yung nakasanayan natin dito sa Pilipinas ay hindi natin makakasanayan. Mahirap. Makakasanayan din pero matagal. Pati wika ay hindi natin wika. Kaya sa buhay na ito ay hindi tayo dapat maghanap ng sa kasalukuyan na pamumuhay natin dito na tayo ay mapayapa, tayo ay maginhawang masyado, tayo hindi nagkakasakit. Lahat po ay mararanasan natin. Ngunit anuman ang pinagdadaanan natin ay naandyan ng Diyos. Lagi pong sinasabi niya doon sa nakasulat sa Bible na sasamahan kita. Iingatan kita. Purihin po ang Panginoon. At ito ay hindi natin bayan bagkus sa isang dayuhang nakikipamayan. Ang katapusan ng ating paglalakbay, tayo po ay manlalakbay. Wow, purihin ang Panginoon. Gaya ng mga Israelitas, naglakbay sila ng napakatagal sa ilang. Nagpaikot-ikot lang sila doon dahil pinarusahan sila ng Diyos.
dahil sa kanilang paghihimagsik. At tayo naman din po ay isang manglalakbay sa lungsod na hindi atin. Ngunit isang araw tayo po ay dadalhin ng Panginoon sa tunay nating bayan, ang langit. Ang mga nakasisindakong kalagayan ng pagdirigay ng batas sa Exodo 19 ay kinakailangan masunod. Alam po ba ninyo kung ano lang ang gusto ng Diyos sa atin? Manampalataya. Ibig sabihin ay maniwala lang sa mga sinasabi niya at pagkatapos ay sumunod. At naroon na ang pagpapala. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng mga Israelita, kaya naglakbay sila ng 40 taon, 40 taong paglalakbay. Paikot-ikot lang sila hanggang sa mamatay yung mga unang naghimagsik sa kanya. At ang mga nakapasok sa lupaing ipinangako ng Diyos ay yung mga ipinanganak na sa ilang. Pero yung mga naghimagsik mula 20 hanggang pataas, ay nangamatay na silang lahat. Kasi yun ang pinag-usapan nila. Kaya delikado po mga minamahal na kapatid. Pag tayo po ay nag-uusap, ingatan natin kung ano yung mga sinasabi natin. Kasi ang sabi ng Panginoon, nung marinig nilang nag-uusap ang mga Israelita, ay sinabi niya, narinig ko, sabi niya kay Moises, narinig ko ang kanilang mga salita at gagawin ko sa kanila kung ano ang kanilang sinabi. Kaya ang turo ko nga sa mga anak ko, mga anak, ingat tayo sa pagsasalita kasi kung ano yung narinig ng Diyos sa atin, ay iyon ang gagawin niya sa atin. Kaya nga, at nakakakilabot kapag hindi nasunod ang mga iniutos niya doon sa pag-uutos niya ng 10 utos. Tayo naman ay ang mga katangian ng Ebanghelyo ay taliwas ang kasasakitan ng pagtalikod sa Ebanghelyo na higit na kakilabot kaysa mga kasasakitan ng pagtanggi sa batas. Sa Exodo 20 po. Pangalawa po, si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay. Doon po yon sa 34:5 at sinabi ng Diyos, si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab. Tulad ng sinabi ni Yahweh. Siya po ay sinasabi na ayon sa salita ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Bet-peor. Ngunit hanggang ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Tingnan natin ang 34:7, siya ay 120 taon nang mamatay. Wow! Hallelujah! Uri ng Panginoon. 120 taong gulang nang mamatay. Hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi rin ang hina ang kanyang pangangatawan. At sa talatang 8 ay 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel sa kapatagan ng Moab. Purihin po ang Panginoon. Ngayon, ang ulat ng kamatayan ni Moises ay maaaring isinulat kaagad ni Josue. Opo, kasi namatay na nga siya. Kaya ang kasunod ng Deuteronomio ay Josue. Yun ang sulat ni Josue. At isinulat kaagad ni Josue pagkatapos ng kamatayan ng dakilang tagapanguna ng Israel sa talatang 9. Hindi pinahintulutang makapasok ang dakilang tagapanguna na ito. Bakit? Ang dahilan ay ang hindi nila pagsunod sa utos ni Yahweh. At hindi siya pinayagang makapasok sa lupang pangako. Hindi sumunod
ang mga Israelita sa kanyang mga utos. Doon po yon sa mga bilang 10:7 hanggang 12. Kung gusto niyong malaman ang dahilan, bakit hindi pinayagan ng Diyos si Moises na pumasok sa lupang pangako. Ngayon pa man, tunay nga po na ang Diyos ay makapangyarihan at kung nagtataka tayo sa maraming bagay na pinapahintulutan ng Diyos sa ating buhay na maranasan natin, ay hindi natin matatawaran kung gaano kakapangyarihan ng Diyos na walang imposible sa Kanya. Dito po gayon pa man, pagkatapos ng maraming taon si Moises ay nakapasok nga rito nang siya ay lumitaw doon sa bundok ng pagbabagong anyo at nakipag-usap kay Jesus. Mateo 17:3 po yun. Paano yun? Hindi siya pinapasok sa lupang pangako. Pero ang ating Panginoong Hesus ay naroon sa lugar na yun, ay lumitaw, sabi. Lumitaw, nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Pedro, Santiago at Juan, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap sa Panginoong Hesus. At tayo pala ay magtatapos na, ano po? Deuteronomio 34 Gs. Sabi po doon ay wala nang lumitaw ng propetang tulad ni Moises. Sa Israel ay wala nang lumitaw ng propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran, nakakapag-usap ng tuwiran kay Yahweh. Wala nang nakagawa ng mga kababalaghan tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harap ng Paraon at ng mga lingkod nito. Wala rin magtanong kung gaano kapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng Israel. Ngayon, tayo po ay nagtatapos. At ano po kaya ang konti nating natutuhan sa ating pagbubulay-bulay? Ang sabi ko kanina, ang mga lingkod ng Panginoon, ang matagal nang nakipag-isa kay Kristo, yung naranasan nating tumanggap tayo kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, naranasan din po natin na magpuspos tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at hahangarin po natin yon, mga minamahal. Kapag hindi pa natin naranasan ang kapuspusan ng banal na Espiritu, hangarin natin yon. Sa ating pakikipag-isa sa Panginoon, sa ating pananalangin, ay hahangarin natin, hihingin natin. Alam po ba ninyo kung bakit? Yun po ay kapangyarihan. Kapag wala pa po sa atin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay madali po tayong matisod. Yun. Ang tunay na Kristiyano at naranasan ang kapuspusan ng Espiritu Santo ay hindi madaling matisod. Kahit ano marinig mo, kahit ano ang pakisama, maging sa ating fellowship o iglesia ay may mga taong hindi mo maintindihan ang ugali, ano po? Pero hindi pa rin tayo natitisod. Minsan kapag tayo ay pinapaalalahanan ng ating mga tagapaguna o pastor, ay huwag po tayong magdaramdam, mga minamahal. Huwag tayong matitisod. At yun ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nakatira sa ating mga buhay. Kaya nga, ano po ang kunti nating natutuhan? Yan po ang natutuhan natin. Ang pangunguna ng Espiritu Santo sa buhay ng mga tao ng Diyos. Gaya ni Simeon, sa pamagitan ng pagiging matapat sa Diyos at matuwid na buhay, ginabay siya ng Espiritu Santo na yung paghihintay niya sa pagsilang sa Mesiyas. Ang ating Panginoong Hesus, nang pumasok siya minsan sa templo, ay tinalong niya ang sanggol pang Panginoong Hesus.
At nasabi niya sa kanyang sarili, Lucas 2:29, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Kasi sinabi sa kanya ng Panginoon, ipinahayag sa kanya na hindi ko po alam kung nadinig niya ang tinig ng Diyos o kapahayagan. Kasi delikado po yung sinabi sa akin ng Diyos, delikado po yun. Ako po ay hindi marunong magsalita ng ganun sa ilang taong napakatagal ko ng naglilingkod sa Panginoon. 63 hanggang ngayon, ilang taon, Pastora? ay hindi nagsasabi na, alam mo, sinabi sa akin ng Panginoon. Hindi ko kayang gawin yun. Kasi, ang Bible po, pag binasa natin, ay nangungusap sa atin. Yun ang nangungusap sa atin. At ang kapangyarihan ng Espiritu Santo nga po ay gumagabay sa atin at nangungusap din po sa atin. Kaya nga, si Simeon, sa pamagitan ng pagiging matapat sa Diyos at matuwid na buhay, ginabayan siya ng Espiritu Santo na ipinadama sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nahihintay ang panganganak sa Mesiyas na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ngayon, sa paghihintay niya sa pagsilang ng Panginoong Yesus, isang araw nang pumasok siya sa templo, ay nandoon ang ating Panginoong Yesus dinalang ng kanyang ama at ina para ihandog sa Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, Lucas 2:29 ay kinalong niya ang sanggol na si Panginoong Yesus. At nasabi niya, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Isa siya sa hindi natatakot sa kamatayan. Hindi po nakakatakot ang kamatayan, kundi pagbubukas ng daan tungo sa buhay na walang hanggan. Si Pablo po sa Filipos 1:23, tulad ni Moises, sila ay binigyan lamang ng sulyap o nasulyapan ang lupang pangako. Bakit? Unang Kronika 29:15, ayon kay Esdras o Ezra. Esdras sa Tagalog, Ezra sa Ingles. Tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at nangingibang bayan. Ang pagtira namin sa daigdig na ito ay pansamantala lamang, hindi palagian, hindi permanente. Kaya ang sabi niya, hindi siya natatakot sa kamatayan, kundi hinihiling niya. At namatay nga ang tagapanguna ng mga Israelita, si Moises. Hindi siya pinayagan ni Yahweh na makapasok sa lupang pangako. Ngunit, walang imposible sa Diyos. Mateo 17:3, ay nakita ng tatlong alagad, si Pedro, si Santiago at si Juan, na ang ating Panginoong Yesus ay naroon sa kung saan pinagbawalan siya na pumasok, ay naroon siya at nakikipag-usap sa ating Panginoong Yesus. Purihin ang Panginoon, mga minamahal na kapatid, mga minamahal na kamanggagawa. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa ating pagbubulay-bulay at nawa po ay meron tayong medyo sabi ko, kunting natutunan na walang dapat katakutan anuman ang dumating sa ating buhay sapagkat kasama natin ang Diyos. At ako po ay nagpapasalamat po uli sa nakipag-isa sa atin sa ating pagbubulay-bulay, ang aking anak kong si Bishop Arman and family, Limya Kasaol and family, Jinky Lyson from si Ujinaik. Hey, Jinky, namimiss na kita. Salamat, nakinig kayo. Teacher Bell Granados and family, Pastor Billy Ibanez. Saan si Pastor Ibanez? Hindi. Pastor, maraming pong salamat. At hinihingi ko po na ipanalangin niyo ako kasi po ang kahilingan ko ngayon ay sa edad na 80, 6 na buwan na po ay patuloy na makapaglingkod kung kalooban niya, kung gusto niya.
Sabi ko nga tuwing mananalangin ako pag umaga o gabi, Panginoon, payag ka ba sa hinihingi ko na palakasin mo pa po ako? Gusto ko pong patuloy na maglingkod sa'yo. Kasi po dati ako po ay nagbabahay-bahay, namimigay ng leaflets para sa Panginoon at nami, nagtuturo po ako ng Bible study sa mga bahay-bahay. Ngayon, hindi ko na po nagagawa. At alam po man ninyo, Pastor, na nalulungkot po ako. Nalulungkot po ako na hindi ko na magawa ang dati kong ginagawa. At ganun po pala, ang tumatanda na naranasan niyang maglingkod sa Panginoon, tapos hindi na niya magawa, nalulungkot po siya. Ako po nalulungkot. At kaya humihingi ako ng prayer na sana po ay palakasin pa ako ng Panginoon at patuloy na makapaglingkod. Ako po ay hindi naman bigo sa aking mga anak na nung maliliit pa sila ay tinuruan ko ng tungkol sa Panginoon at dinadala ko sila sa Sunday school at basta't may gawain sa church ay dinadala ko sila at sila ay ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Diyos, salamat sa Diyos. Apat ang aking anak na pastor. Meron ng apo, ang anak ni Bishop Arman, si Pastor Charis. Ang anak ni Brother Bear, yung panganay ko, si Pastor Bea Cruzen. At anak ni Marisa, yung anak kong si Marisa, may anak na pastor, si Ezekiel Francisco naman. At yung asawa ni Pastor Paul at mga anak ay tumutulong sa gawain nila sa Panginoon. Kaya nga po, salamat sa inyong panalangin sa atin. Salamat mga minamahalang kapatid. Royla Matida, God bless. Jocelyn Tagudan from Apaya. Wow! Kumusta ka na kapatid? Kahit di pa ako nakakarating dyan, hinihingi ko sa Panginoon na makarating ako at gusto ko kayong makita at yakapin. Eliza Kaini Abad, Pastora Ging Guerrero, wow, Pastora, salamat sa prayer, ha? God bless po, gamitin pa kayo ng Diyos. Alam kong malakas kayo, alam kong bata pa kayo. Salamat sa Panginoon. Rebecca Kaimi, Mercy Lung, Usi, Laarne Robas, Javier, from Dolores, Quezon. Wow! Siguro ang galing makarating sa inyo. Lorna Gaya, Simpamli. Ay, Sister Lorna, nakita kita noong, anong araw yun? Noong linggo. Salamat. Sa iyo, nakita. Kasi ang prayer ko, sana yung mga pangalan na nakipag-isa sa akin sa morning devotion ay makita ko, makilala ko. Cherry Ronyo from Hong Kong. Wow, ang layo mo kapatid. Pero Panginoon, ingatan mo siya, lukuban mo ng dugo na Jesus, at gamitin mo siya na may makakilala pa sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Si Cherry Ronyo from Hong Kong. God bless. God bless. Pagpalain po kayong lahat mga kapatid ng Panginoon. Bigyan ng Panginoon, gamitin po kayo. Alam po ba ninyo mga kapatid na yung mga nararanasan natin sa buong mundo na po, hindi po dito lang sa Pilipinas. Ang bagyo, ang baha, ang pagkasunog, nalungkot ako nung yung lugar ng mga squatter, napakahirap ng buhay nila dito sa Pilipinas. Nasunugan pa po sila ng bahay, ang dami-daming bahay, dami-daming tao na wala nang initirahan. Talaga pong nanggigising ng Diyos, mga minamahal. Tayong mga nakakaunawa, maunawaan natin na malungkot puntang langit na may maiiwan na hindi nakakakilala sa Panginoon at pupuntang impyerno. Malungkot po yun. Lalo pa ang ating mga minamahal sa buhay. Kahit tinatanggihan tayo, alalahanin ninyo si Lot, pamangkin lang po ni Abraham yun. Pero iniligtas pa rin ng Panginoon. Kaya nga po lalo po ang ating mga minamahal sa buhay, mga minamahal.
yung salitang makulit ayaw kong gamitin sa matanda. Pero ang ibig kong sabihin ay ang Diyos natin ay may makulit na pag-ibig. Lagi niya tayong, di ba, pag nagkakasala tayo, nakakagawa tayo ng hindi maganda o salitang maganda. Humingi lang tayo ng tawad, pinapatawad tayo. At patuloy niyang ibinabalik ang kanyang pagmamahal. Kaya maging makulit po tayo sa pagsasabi sa iba. Kahit ayaw nila tanggapin, paulit-ulit po. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Salamat po mga minamahal na kapatid, pastor, sa iba't ibang lugar at yung kapatid natin sa Apaya, malayo niya, pero salamat. Salamat maging dito sa mga kapatiran. Thank you, Jinky. Kailan ka pupunta rito? Cherry Ronyo from Hong Kong. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Yung taga Quezon, purihin ng Diyos, taga Apayao. Pagpalain po kayo, Pastor Billy. God bless po. Hallelujah, luwalhati sa Diyos. Tayo po ay nananalangin na ng patapos aming Ama. Salamat po na talagang sa tulong ni Bishop Armana, nagbibigay sa akin lagi ng tulong ng gamot. Pero hindi ko po yun itinataas ang gamot. Kundi ang Diyos na gumamit ng gamot para patuloy akong maging malusog, aktibo, magagawa ko pa rin ang ipinagagawa ng Panginoon. Salamat po, purihin ng Panginoon. Panginoon, ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang aming mga kapatiran na nakasama namin, ang aming mga pastor na taga-malayo, ay pinagkakatiwala ko po sa iyo ang kanilang buhay. Ano man po ang kanilang pinagdadaanan, nakapatong po ang kamay ko doon sa mga pangalan nila. Ano man po ang mga pinagdadaanan nila, tulungan mo sila. Kasi kami po ng mga nakakakilala sa iyo, walang pag-asa kundi kayo. Wala po kaming ibang malalapitan kundi kayo. Purihin ng Panginoon. Kaya lagi ko pong inaangkin ang iyong salita doon sa mga awit 1:21. Sa 1, saan manggagaling ang tulong sa akin? Sa Diyos ay sumagot ka? Ang tulong na para sa akin, sa aming mga kapatiran na ito ay manggagaling sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Salamat. Salamat sa tulong ni Pastor Charis, Bishop Arman. Nagagawa ko po ito at higit sa lahat ang iyong patuloy na paghipo sa akin at pagpapagaling at pagpapalakas. Ama, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at ibinabalik namin ang papuri sa iyo. Ang lahat ng papuri sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.